So to start, let us define what is electricity muna. In the most simplest sense, electricity is the flow of electric charge. And with that flow of charge, nakabuild tayo ng society na highly dependent sa commodity na ito. Kasi kung titignan mo, di ba, lahat ng bagay ngayon gumagamit ng kuryente, di ba? Now, for this electricity to reach us, the consumers, it passes through the electrical power system, which is basically a network of electrical components used to supply, transmit, and consume electric power. Now, to understand how electricity reaches us, we must understand the three fundamental principles of electricity. Una, at today's technology, tandaan natin na hindi pa kayang i-store yung electricity at large scale. Kasi yung mga battery technology natin, kahit meron na, hindi pa siya mature at hindi pa ganun ka-widespread yung paggamit natin sa kanila. Therefore, yung kuryente, ginagamit na, generate siya at the same time when it is dead. At since yung electricity, nagpa-travel siya near the speed of light, yung electricity, kinoconsume siya at the same time as it is generated. So, sabay yung pag-generate at pag-consume sa kanya. Pangalawa, electricity supply and demand must always be equal to ensure the stability of the power system. Kasi kapag nagkaroon ng unbalance yan, magkakaroon tayo ng risk sa lahat ng equipment sa grid. And lastly, electricity cannot be physically traced back to its source. For example, ako, habang tumatawag ako sa inyo dito sa Zoom, yung kuryenteng ginagamit ko, hindi ko malalaman kung galing yan ba sa coal, sa solar, hindi natin malalaman. Ngayon, alam ko medyo mahirap pa rin intindihin ito mga concepts nito. So, lalo na kung first time mo naririnig itong mga ito. So, i-simplify natin yung analysis. Gawa tayo ng analogy. Analogy natin siya sa water pipe, sa mga tubig. So, yung mga power generators natin, i-kumpara natin sila dun sa water reservoir natin. Yung transmission line, i-kumpara natin siya sa mga pipeline. At yung mga electric consumption natin, yung paggamit natin ng kuryente, i-kumpara natin sila sa tipo. Ngayon, yung electricity, yung electric current, makukumpara mo siya dun sa pagdaloy ng tubig sa mga pipes. At yung voltage naman sa transmission line, yun yung water pressure. So, sa ganitong analogy, water in is equal to water out dito sa ating sistema. At same din sa electrical power system. And energy in is equal to energy out. Pero mas mabilis. Kasi we assume nga the electricity travels instantaneously. And that's principle number 1. Electricity is generated at the same time it is needed. And of course, take note lang natin na merong losses. Sa water pipeline, yung losses natin is water leaks. Sa power system naman, yung losses natin is heat loss. Pero ang difference ni water tsaka electrical power system is that si water kasi physical entity siya. Nahawakan natin siya. Ibig sabihin, alam natin kung saan water reservoir nanggagaling yung tubig natin. Pero si power system, we're talking about electrons here. At hindi natin ma-differentiate kung saan nanggagaling talaga yung mga electrons yan. And that's principle number 3. Electricity cannot be physically traced back to its source. Ngayon, to meet the demand in both systems, yung injection ng supply should always be equal to the demand. Kasi if hindi nga ma-match yun, magkakaroon tayo ng problema. And that's principle number 2. Power supply must always be equal at all times. Ngayon, yung principle number 2, i-expand pa natin siya using this another analogy. Yung sa bike. Say for example, nagbabike ka sa flat surface. Flat surface, tapos constant speed ka, tapos isang gear lang yung bike mo. So, habang nagpe-pedal ka, tapos flat surface naman, so yung speed mo, constant. Diba? Ngayon, imagine mo na umaakit ka sa hill. Para ma-maintain mo yung same speed at the same gear, kailangan mong mag-pedal ng mas malakas. So, kung yung pag-pedal mo is parehas lang like before, babagal yung takbo mo, bakit hill. Ganon din sa power system. Every time na mas mataas yung load at a certain point in time, kailangan mo magbigay ng mas madaming power yung grid para ma-maintain mo yung balance ng supply tsaka demand. Kasi itong balance na to, ito yung nagme-maintain ng stability ng grid natin. At yung balance na yan, ito yung tinatawag natin 60 Hz. Alam naman natin 60 Hz. Kasi kapag nawala yung 60 Hz na yan, masisira lahat ng appliances na nakasaksak sa grid natin. So kailangan palaging balance yung supply tsaka yung demand. So ayun, analogy natin. Ayun, let's have a quick history naman ng Philippine power system. Noong unang panahon, ang power system natin ay vertically integrated. Ibig sabihin nun, lahat government owned, yung generation, yung transmission, owned siya ng gobyerno. Which means, walang competition. At kapag walang competition, walang force na nagpo-push to achieve cheaper prices.
Kaya noong 2001, pinasa ang EPIRA or Electric Power Industry Reform Act. Basically, nirestructure nila yung energy industry para magkaroon ng mas competitive na structure. So ginawa nila yan, una, pinrivatize nila yung NTC, yung mga assets sa NTC, at in-establish na yung WESM para magkaroon tayo ng competitive na generation. Tapos in-unbundle natin yung electricity rates para magkaroon ng transparency sa transmission and distribution services. At nagbigay tayo ng open access sa mga transmission and distribution lines para magkaroon tayo ng competitive retail electricity services at saka magkaroon ng choice yung ating mga end consumers. At ang kinalabasan, nagkaroon tayo ng unbundled at liberalized na energy sector. Yung mga generation companies natin, nagko-compete sila to sell their electricity to the market. Tapos meron tayong market operator tsaka transmission system operator na independent silang nag-ooperate. Tapos yung mga distribution utilities naman tsaka RES, nagko-compete rin sila para maibenta yung nabili nilang kuryente sa generation papunta sa mga consumer. And take note, itong structure na to, ito yung best practice globally. Ngayon, besides the EPIRA, another law that is interesting is the RE Act. So pinasa ang RE Act noong 2008 to accelerate the utilization of RE in the Philippines. No, ngayon, tandaan natin nung 2008, ang share ng RE sa Pilipinas is 35%. However, nakakalungkot lang na ngayong 2022, bumagsak yung RE share to 20%. Kahit na ipasa na yung batas na ito, kasi mas mabilis yung pag-develop ng coal nitong past decade. So ayan. Ngayon mag-move forward na tayo sa sectors ng Philippine Power System. Ito yung mga sectors na na-establish dun sa EPIRA. Ito yung generation, transmission, distribution, supply, at yung overseer nila na market operator. I-discuss natin sila in detail, bawat isa. Simulan natin sa load sector. Sa load sector, this is where the consumers utilize electricity, and it is characterized by the load demand. Si load demand, yung power required by the consumers. And sa Pilipinas, yung load demand natin nakaklasify into 4 types. Sa residential, 34%, industrial, 33%, commercial, 29%, tsaka yung public use, ito yung irrigation, yung mga streetlights, 3% lang siya. Now, ang characteristic ng load demand natin, kailangan nating tandaan na itong load demand natin is variable. Variable siya kasi highly dependent siya sa human behavior. At nakikita natin siya dito sa load profile. So, time versus megawatt siya. So, sa 24-hour, nakikita natin na yung consumption natin nagpipeak ng 10 a.m., 2 p.m., tsaka 7 p.m. Meron tayong daytime peak kasi sabay-sabay tayong gumagamit ng kuryente during araw. At meron tayong prime time peak kasi sabay-sabay rin tayong umuwi sa bahay natin. So, ayan yung 24-hour na load demand. Ngayon, kung titignan natin siya weekly, meron din tayong makikitang pattern. During weekdays, mas mataas. During weekends, bumabagsak ang konsumo natin. Kasi, di tayo pumapasok sa opisina, walang additional consumption dito sa mga ating commercial tsaka industrial sector. At pag tinignan naman natin siya on a monthly basis, nakikita natin na yung konsumo natin mas mataas during summer at mas mababa during rainy season. Kasi nga, mas matakas tayo konsumo ng kuryente kasi lagi tayo nag-aircon during summer. So, yun yung characteristic ng ating load demand. Pero, balikan natin itong 24-hour na load profile. Ang common misconception dito is yung concept ng base load. Yung base load kasi, characteristic siya ng load demand. Lagi siyang pagkakabalan na characteristic siya ng generation, pero characteristic siya ng load demand. It is the minimum amount of power required by the load demand to remain continuously operational. So, makita natin dito, nasiset siya during madaling araw. Kung ano yung requirement ng load demand during madaling araw, doon natin nasiset kung ano yung base load. At ito yung kailangan ma-meet ng ating mga generator. Pero on top of the base load, makikita natin meron pang kulang. Ayan yung variability na kailangan ma-meet ng ating mga generators. Ngayon, balikan ulit natin yung analogy natin. Diba, sabi natin, electricity is generated only at the time when it is needed by the load. Pero, diba sinabi nga natin, yung load na to ay variable. Ibig sabihin, para ma-meet natin yung second principle na electricity must always be equal at all times, kailangan mag-a-adjust palagi sa electrical power, yung generation side natin. Lagi nag-a-adjust yung loading, yung binibigay nilang kuryente
papunta sa load para makamit nila at para mabalance lagi yung grid. So, para ma-meet yun, puntahan natin yung generation sector. So, basically, si generation sector naman, ang objective nila is mag-deploy, magpaandar ng iba't ibang combination ng power plants para ma-meet yung variability ng load demand. So, merong iba't ibang klase ng power plants. Yung unang type ng power plant, ito nga yung mga base load. Ito yung mga base load power plant. Sila yung nag-generate ng continuous power 24/7 to meet the minimum daily demand. So, ito nga yung base load na load demand. Pero at tandaan natin dito na yung base load power plants ay inflexible sila. Meaning, flatline lang sila. Hindi nahihirapan sila mag-adjust ng output nila. Eh, di ba nakita nga natin na yung output natin, yung load demand natin is variable. So, hindi sila madaling mag-adjust para doon. For example, ng mga base load power plant is coal, biomass, tsaka geothermal. Pangalawang type of power plant naman is yung intermediate or mid-merit power plants. Ito yung mga power plant na nakakapag-adjust ng output nila. So, dahil nakakapag-adjust sila ng output nila, flexible sila. At itong flexibility na ito, importante siya para ma-meet natin yung variability ng load demand. An example ito, yung mga natural gas power plant. At yung last naman is yung peaking power plant na tumatakbo lang sila during high load or kaya at mako-consider din sila mga flexible power plants. Bali tumatakbo lang sila only few hours a day, pero dahil nga few hours a day lang sila tumatakbo, minsan mas mahal sila paandarin. So example yan is si diesel tsaka si hydroelectric power plants. Ngayon medyo nakakalito ulit siya. So tignan natin siya on the figure. So ito ulit yung load demand natin. Makita natin nagpipeak siya ng umaga tsaka ng tanghali tsaka ng gabi. Si base load siya ay nasa baba para ma-meet yung 24/7 na demand. Si mid-merit o si intermediate, siya yung dumadagdag sa base load pero siya rin yung nag-a-adjust. Kaya niya mag-adjust ng up and down para ma-meet yung variability. Tapos yung kulang ni intermediate o ni mid-merit, yun yung pupunan ni peak. So, pinagpapatong-patong mo lang yung mga types of power plants para ma-meet yung variability ng load demand. Pero tandaan lang natin, yung principle number 3, na on the point of view nating mga consumers, hindi natin malalaman kung yung ginagamit natin kuryente is base load, intermediate, or peak. Sa paningin natin, isang kuryente lang sila. So, ayun. At ito yung base load paradigm natin. Ito yung conventional na pagplano sa sistema na si base load yung lagi pinaprioritize sa ating. However, today, there is an emerging power generation source. Ito yung mga variable power plants. Variable sila kasi nakadepende sila sa weather conditions. Pero, they have very cheap operational cost dahil hindi sila kumukuha ng fuel. Dahil galing lang sila sa environment. Tulad ng solar, tsaka ng wind. Ngayon, kapag in-incorporate natin yung solar tsaka wind sa ating sistema, kailangan natin mag-shift away to the usual baseload paradigm. Kasi sa usual baseload paradigm, di ba, pinaprioritize natin si coal. Pero dito sa bagong sistema na dapat natin ina-advocate, pinaprioritize natin yung solar tsaka wind. Bakit? Kasi sila nga yung may pinakamurang operational cost. So, kung sino mang system planner ng grid, syempre ang gugustuhin mo, unang i-prioritize is yung mga planta na magbibigay ng pinakamurang kuryente. At nagkataon nga na yung variable renewable energy sources natin ay merong zero marginal cost. So kapag inuna mo sila, may ensure mo na mas mura yung magiging kuryente mo. Pero dahil nga si variable renewable energy ay nakadepende siya sa weather, meron siyang kailangan. At ito yung mga orange, ito yung dispatchable. Kailangan natin ng flexible generation para ma-fill yung gaps between the load demand and the generation ng PRT. So dito pumapasok yung calls natin to have a more flexible power system. And we know that baseload power plants are inflexible. Hindi nila kaya mag-adjust. Kasi nakikita natin dito na kailangan natin yung mga power plant na kayang mag-adjust at i-complement yung solar at saka wind power plants natin. At pinaprioritize nga natin yung solar at wind dahil nga sila yung pinakamura. Ngayon, tingnan natin yung current situation sa ating mga grids ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat nitong dark blue na to, ito ay coal.
So makikita natin na ito ay very inflexible. Pero sa iba-ibang grid ay kino-complement sila ng iba't ibang generation source. Sa Luzon, kino-complement siya ng hydro tsaka ng natural gas. These are both flexible generation. Sa Mindanao, kino-complement siya ng hydroelectric power plants. These are also flexible. Pero sa Visayas, makapansin natin, ito ay geothermal, which is inflexible. Which can have a problem kasi nga, as the solar increases, mas mahihirapan yung grid mag-adjust to complement the solar. So ayun yung kailangan natin i-push. We need to push for generation sources that could better complement the variability of the variable generation sources and the variability of the load demand. Ngayon, next is the transmission sector. Ngayon, yung traditionally, ang purpose ng transmission sector is to transmit the energy produced from point A to point B. Pero meron pa silang isang function. Ang function ng transmission sector, so si transmission sector, ang may hawak niyan is si NGCP, si National Grid Corporation of the Philippines. It is privately owned. Bali, binigay sa kanila yung franchise ng gobyerno para i-operate, i-maintain, tsaka i-develop yung ating grid. Ayan. So, si transmission sector, system siya ng high voltage electrical wires that carries the electricity from the source of the generation sa power plant papunta sa mga load centers and substations. At yung typical voltage levels nito is matataas. At matataas siya kasi sobrang long distance yung pag-transport ng kuryente, kailangan mataas yung voltahe para konti yung losses. Pero besides transmitting kuryente, ang another trabaho ni transmission sector is to maintain the overall stability and reliability of the grid. At dito pumapasok yung ancillary services. Now, going back to principle 2. Kung maalala natin, yung principle 2 is power supply must always be equal to ensure grid stability. Pero, nabanggit din natin na yung load is variable. Ngayon, and in fact, yung load natin, minsan, it tends to jump around randomly. And for the power system to maintain the balance between the supply and demand, kailangan natin ng reserba. Basically, yung reserba ay excess siya na generation, pero hindi siya ginagamit. That can instantly respond to the sudden change in electricity load demand. So, say for example, biglang na out of balance itong ating balanse. Papasok si reserba para maibalik sa balanse. Basically, yung trabaho niya. Papasok lang siya ng papasok every time na nagkulang yung supply para ma-maintain yung balanse, ma-maintain yung 60 Hz sa ating grid. At merong iba't ibang klaseng types ng reserves. Si regulating, contingency, at dispatchable. Pero masyado nang malalim to, hindi nyo na kailangan malaman to. Ang kailangan nyo lang malaman is dito natin na-determine yung grid alert levels natin. At very relevant siya kasi nung isang araw lang, naka-yellow alert status ang Luzon. Bale, itong mga grid alert level status, nakadepende siya dito sa reserves natin. So, normal tayo kapag yung total requirements natin is demand plus regulating plus contingency. So, kapag mas mataas yung ating total capacity, normal tayo. Pero mag-yellow alert status tayo kapag yung total capacity ng generation natin is below the demand plus regulating plus contingency. At mag-red alert status tayo kapag less than siya sa demand plus regulating. So, ang sinasabi lang nito, itong mga reserbang to, sila yung nagme-maintain dun sa principle number 2 para mabalanse yung supply at demand. At kapag wala itong mga to, bibigay yung sistema natin. Kaya kailangan i-ensure ng ating grid operator na laging merong reserba. At kapag kulang yung reserba, nire-raise sila itong mga yellow at saka red alert status. At ang nangyayari, kapag nagkukulang ang reserba, ang ginagawa nila is, ito yung babawasan nila yung demand. Maglo-load dropping na sila kasi kailangan laging merong reserba para ma-maintain yung balanse. Kasi kapag nawala yung balanse, mas malaki yung problema. So, ang ginagawa na lang nila, i-drop yung mga loads para laging merong nakaipatang na reserva. So, ayun. At isa pang kailangan nating tandaan sa transmission sector is since si Pilipinas, archipelago,
not all areas are connected to the main grid. Meron tayong mga off-grid areas. At yung mga off-grid areas na to, itong mga dilaw, kadalasan diesel yung ginagamit natin dyan, which is significantly mas mahal. Moving forward to the distribution sector. Si distribution sector, siya yung nagdi-distribute ng power from the load center to the consumer. Basically, ine-extend lang niya yung ginagawa ni transmission sector. Diba si transmission from generation to load center, si distribution naman from load center papunta sa mga tao na. Ang pinagkaiba lang nila, yung voltage level. Kasi mas mababa yung voltage level ng distribution sector kasi mas maliit na yung distances between the load center papunta sa mga tao. And currently, si Meralco yung pinakamalaking distribution utility natin sa Metro Manila. Ngayon, ito yung sample ng electric bills natin. Hindi ko na masyadong i-delve deep kasi si Sir Bert naman mag-explain. Pero tignan lang natin na pinakamalaking chunk sa ating bill is yung generation charge. At kapag tinignan natin, pinakamalaki sa generation charge. So tignan natin kung bakit nga pa, paano nagkakaroon na ganoon. So si generation company, pwede siyang magbenta ng kuryente using a power supply agreement direkto papunta sa ating mga distribution utility. Katulad ni Meralco. Or meron din silang choice na magbenta sa WESM sa spot market papunta sa distribution utility. At pag tinignan natin yan dito sa breakdown of generation charges, nakikita rin to sa Meralco. So downloadable din to. Makikita natin yung lahat ng agreements ni Meralco sa iba't ibang mga planta. So nakalista yan dito, bilateral contract quantity, ito yung mga may power supply agreement, at meron tayong WESM quantity. At kapag tugma natin lahat ng cost na to, pag in-average natin sila, dito nakukuha yung blended cost. Dito natin nakikita kung ano ba yung mga plantang mahal at mga mura. Pero si Sir Bert na mag-explain mo mamaya sa ito. Ngayon, nabanggit natin yung WESM. Si WESM isang malaking component. Si WESM isang malaking component ng ating generation of breakdown of charges. So, tignan natin kung ano nga ba talaga si WESM. Si WESM, siya yung ino-operate ng ating market operator. At ang market operator natin, nakabigay yung franchise kay IEMAP, Independent Electricity Operators, Market Operators of the Philippines. Basically, ang objective nila is to advocate for the fair, competitive, and reliable trading ng electricity sa Pilipinas. So, WESM, Wholesale Electricity Spot Market. So, wholesale meaning malalaking quantity ng kuryente. Electricity, so electricity nga siya. Spot, ibig sabihin nito, yung hindi covered by the contract. So nakita nga natin, nakahiwalay siya dun sa mga nakakontrata. At market, venue siya for buying and selling electricity. So basically, WESM is a centralized venue of trading of large-scale buyers and sellers of electricity based on the interaction of supply and demand. Ginawa siya sa EPIRA. Ito yung ginawa nilang measure sa EPIRA para magkaroon ng competitive generation. Nagsimula siya noong 2006 at ang maganda ngayon, nag-transition tayo recently from hourly to 5-minute dispatch. Again, best practice globally. Ngayon, going back to the principle, paano ba gumagana itong WESM na ito? Yung WESM, gumagana siya using the principle number 3. Diba? Principle number 3, electricity cannot be physically traced back to its source. Kasi hindi naman natin talaga kailangan malaman kung saan nagkagaling. Kasi ang WESM kung nag-ooperate siya using gross pool. Gross pool meaning parang accounting lang sila. Ina-account lang nila kung ano yung pumapasok, ano yung lumalabas. So, at each period of time. So, kunyari, ito yung grid natin. Si WESM, siya lang yung tagatingin. Oy, ito yung mga pumasok, ito yung mga lumabas. So, lahat ng yun, kung sinong lahat ng nagbigay ng pumasok, at kung sino mga kumuha ng kuryente na yun, sila yung babayaran ng mga kumuha ng generator. Something like that. So, ginagawa ng WESM yun, una, kaalamin muna nila kung ilan yung total demand requirement. So, lahat ng load, based sa forecast, ito yung kailangan nilang kuryente. Tapos, lahat naman ng generator, magbibigay sila ng presyo nila, at saka kung gaano kadami yung binibenta nila. So, si WESM yung magkokolekta ng mga yan. Tapos ang gagawin ni WESM, i-arrange niya from the cheapest to most expensive lahat ng mga power plants. Tapos, ganito yung gagawin niya.
ililinya lahat from cheapest to most expensive. Tapos, di ba, binigay nga lahat ng demand, binigay niya yung total demand. So, malalaman nila, pag pinag-plus-plus nila yun, makukuha yung total demand. At kung ano yung nag-clear, plantang nag-clear ng total demand, yun yung magsaset ng marginal price. So, in this case, lahat ng power plants from the zero to the total demand, sila yung papaandaring planta. At lahat ng nandito, hindi sila papaandarin. So, lahat ng umaandar na planta, sila yung babayaran. At babayaran sila using the marginal price. Medyo malabo yata. Pero, itong marginal price na to, sila yung ibabayad sa lahat ng generator na nadi-dispatch. Ibig sabihin, kung mura ka, si solar, mura yung binid mo na kuryente. Pero since ang marginal price is naset sa ganito, mas mataas yung ibabayad sa'yo. Pero itong si coal, ito yung binid mo, pero dahil ikaw yung na-clear ng demand, ang ibabayad sa'yo si marginal price lang din. So, ang nangyayari dito, yung mga power plants natin, nagko-compete sila para magkaroon sila ng mas mababang generating cost at para ma-dispatch sila. At itong competition na to, para ma-dispatch at para mas maging mababa ang presyo nila, para mauna sila sa pila at para mas malaki yung magiging bonus nila, ito yung nagda-drive ng competition sa mas smart market. At ito yung goods na goods para sa ating mga consumer. Kasi nakikita natin na yung mga power plants natin is nag-compete para ma-achieve yung lowest cost, which is very good. At itong merit order system, again, is another best practice globally. Ito yung ina-achieve ng mga sistema ng iba't ibang bansa na medyo tinitaken for granted sa Pilipinas. Pero take note na Pilipinas ang isa sa mga developing countries na merong WESM kasi karamihan developing countries sa mundo ay nandun pa rin sila sa vertically integrated. Nandito pa rin sila na government-owned lahat. At kapag government-owned lahat, tandaan natin, walang competition. At pag walang competition, walang nag-push to achieve cheaper prices. Kaya maswerte tayo sa Pilipinas na meron tayong WESM. Pero dahil ang nangyayari sa Pilipinas is maliit pa rin yung share ng solar at wind, hindi masyadong na-realize yung competition to achieve cheaper prices. So, ayun. That's how the Philippine power sector works.